ang video tampok po natin na ito, ngayong hapon na ito ay patungkol doon sa isang MCGI member. Isang MCGI member na nakipagtalakayan sa atin. Siya ay nasa alias na worthless science man. No, worthless science man. Na sa kaduluduluhan na may kipagtalakayan, nagbago yung tono niya na tila babalik na sa simbahang Katoliko. Hindi ko sigurado kung seryoso ba siya doon o ano. Basta ang sa akin lang yung ano nangyari, yun ang ilalabas ko sa hapon na ito. Kaya panoorin po natin. Huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, Bag sauce simbahan. Okay, itong si Worthless Science Man, ito ay idinagdag ni Eugene Gapo sa isang GC namin kung saan atat daw masyado na makipagtalakayan. Dahil siya ay MCGI member, kaya very attached siyang makipagtalakayan. Kaya dinagdag ako ni Eugene Gapo sa naturang GC. And then, sabi niya, magtalakayan daw kami. Sabi ko naman, anong topic? Hindi siya nag-response. So, hindi ako nag-response kasi akala ko wala lang yun. And then, nagbago yung kanyang, sabi niya, ang topic daw is True Church. Okay, sige. At ipag-aralan ko nasa na ang True Church ngayon. Mga ilang minuto tumawag siya. Tapos sinabi niya sa akin, available ba daw ako sa alas 4 ng hapon. Ang sabi ko, hindi ako available sa alas 4 ng hapon dahil meron akong estudyanteng susunduin sa school. Pero nakapagtataka dahil ang response sa akin ni alias Worthless Science Man, nagpapatutsada raw ako. Ha? Paano ako nagpapatutsada? Yung patutsada, ano lang yun? Yun ay mga words na pang-trigger sa ego, pang-trigger sa pride mo. Sinabi ko, hindi ako available kasi may susunduin ako estudyante. Nasaan doon ang patutsada? Yun. So, yun ang niya, nagpatutsada raw ako, pero mga ilang isang araw siguro o muling tumawag siya pero may kasama ng iba. At yun ang ating panoorin sa oras na ito kung ano nangyari sa call na yun. Narito. Hello? Bro, Jendo, maglapit niya sa Katoliko. Pinag-aralan niya yung aral. Ha? Malapit niya ng Katoliko, pinag-aralan niya daw yung aral ng Katoliko. Sino malapit na Katoliko? Si? Yung MCGI. Si Worthless? Turuan mo ako ng doktrina ng simbahan. Maraming doktrina ng simbahan gaya ng bro? True Church? Yung kasi ang ginagamit kasi batayan ng mga protestante. Yung 1.25 ng Roma, yung Trono, yung gamoy sa mga revolution. Pati maliwanag kung kumento dyan Okay. Sa 17.29, diba? So, Roma 1.25? Oo. Okay. Ang Roma, sa Biblia bro, sa Biblia, na naunawaan naman namin ang katuruan sa Biblia, mayroong dalawang uri ng rebulto.
May rebultong ipinagbabawal at meron ding rebultong ipinapahintulot. Maliwanag naman yung yung tinutukoy sa Bible na ipinagbabawal. Yun yung mga rebultong kinikilala na Diyos ng mga sumasamba rito. Halimbawa, si Baal. Kinikilala nila na si Baal ay Diyos. Kaya Diyos-Diyosan yun. Kaya nga, Diyos-Diyosan kasi kinikilalang Diyos, hindi naman Diyos. Tapos yung rebulto ng kerubin, hindi yun Diyos-Diyosan kasi wala namang nagturo na kilalaning Diyos yung kerubin. Yun namang ahas sa tanso. O yung ahas sa tanso, no? Yung ahas sa tanso, pinagawa siya para hindi kilalaning Diyos-Diyosan. So pinagawa siya ng Diyos. Kaso dumating yung panahon na ginawa siyang Diyos-Diyosan kasi pinangalanan siyang Nehustan. Kaya yung Nehustan, kahit saan mo tingnan ng mga referensya, Diyos-Diyosan si Nehustan. O kaya siya pinabasag, pinagiba, kasi kinilala ng Nehustan. So sa Biblia, dalawang uri ang rebulto. May pinagbabawal, may pinapahintulot. Yung mga rebulto naman na nasa Katoliko, hindi naman turo ng Katoliko na yan ay mga Diyos. Kung babasahin natin sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132, ang sabi doon, the honor paid to the sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Hindi pala siya ina-adore, hindi pa siya sinasamba na bilang Diyos, not the adoration due to God alone. Ewan ko lang, bakit pinipilit ng mga protestante na Diyos-Diyosan yung rebulto, hindi naman Diyos-Diyosan sa Katoliko. Yun ang ko kasi dati akong dati ako Seventh-day Adventist Church, no? At isa yung mga rebulto sa inaatake namin. Malakas akong umatake ng rebulto dati. Kaya sa hindi Brad nasa ng yan mga highlight hindi marapat natin pagdiyo. Ay ng espiritu o pilak patungkol ng kapiyasa ng tao. Pagpapasisyon, iniisip may yun, kanina Ano yun bro? Ano yan? Putol-putol ano yan? Pinasa 17 ng gawa. 17 ng gawa. 29. 17:29. Ating basahin. Ano nakalagay sa gawa 17:29? Ito naman sinasabi naman dito, no? Okay. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng Diyos-Diyosang ginto, pilak o bato na pawang imbento ng isip at kamay ng tao. Wala naman kaming turo bro na na ang Diyos ay katulad ng Diyos-Diyosang ginto. Wala naman kaming turong ganun. Hindi kasi 'di ba? Ang rebulto nung gusto gusto to, iniisip mo lang may pagkadagyo. Kasi iniisip mo ng secret. Ay, hindi bro. Mali yun. Wala kaming sinasabi bro na ang rebulto ni Kristo Diyos. Wala kaming turong ganun. Hindi. Ang punto kasi dyan sa talata, yung mga timeline ng Diyos ay dapat natin isipin na ang pagkadiyos tulad ng ginto. Kasi nakakakita ng rebulto na may replica ni Kristo. Iniisip mo si Kristo yun Yung isip na may yan sa ng gawa. Mali bro, mali. Ang sabi sa talata, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng Diyos-Diyosang ginto. Katulad ng Diyos-Diyosang ginto. Sa aming turo bro, Our Father who art in heaven. Ang aming Diyos nasa langit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Hindi namin inisip kailanman sa aming isipan na yung Diyos na nasa langit ay katulad ng Diyos-Diyosang ginto. Ang sabi sa talata, maliwanag naman sa talata dahil tayo nga ay mga anak ng Diyos, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng Diyos-Diyosang ginto. Kaya kapag kami nagsabi, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, hindi kailanman namin iniisip na siya ay katulad ng Diyos-Diyosang ginto. Ba't ito, Brad? Kayo nakaharap sa mga ganun.
para images. Lumuluhod, ganun. Hinahawakan. Natural, hawakan talaga yung rebulto, nahahawakan yung rebulto eh. Pero yung Teka. pero yung aming ano bro, yung aming credo, Sa 4:24 Yung- ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hindi naman sa rebulto at katotohanan. ay binasa ko na nga kanina, 'di ba? CCC 2132. Ang sabi doon, the honor paid to the sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Ibig sabihin, hindi siya kinikilalang Diyos ang rebulto, not the adoration due to God alone. Pangalawa, yung aming yung sinasabi sa naturang talata sa 17:29, hindi kailanman namin iniisip na yung Our Father who art in heaven ay katulad sa Diyos-Diyosang ginto. Oh. Hindi kami tatamaan dyan, bro. Maliban na lang, kung meron kayo may pakitang aklat katoliko na nagsasabi na ang Diyos natin sa langit ay katulad ng Diyos-Diyosang ginto. Pag meron kaming aral na ganyan, sige, sige bro, ano sa katikismo bro, ang sinasabi na ang Diyos sa langit Sa Deuteronomy yun eh. Kung yuyukuran sila. bro, Eto, nasa Bro. katikismo nyo na mismo. wala bro. Aklat Katoliko. Ang Sabi, sabi siya bro, Yan, basahin natin sa katikismo. bro, ang sabi sa katikismo, kapag nakaharap ka sa larawan sa Santa Cruz, para ka ring nakaharap kay Kristo. Parang ganito ba? Yung rebulto ni Rizal sa Luneta, pag yan hinampas mo, kulong ka. Bakit? Pag yung flag natin na sumisimbolo, naglalarawan sa Pilipinas, punitin mo, pa-video ka, punitin mo, kulong ka. Ba't ganun? Kasi representative yun. Hindi naman sinasabi na kapag pinunit mo yung flag, ang buong Pilipinas ang pinunit mo. Hindi ganon. Sa amin sa Katoliko, kapag nakaharap kami sa imahe ng Santo Cristo, ang nasa isip namin, si Kristo mismo. Hindi yung rebulto. At Sundan natin ang komento mo. Iniisip mo na Kristo mismo kapag nakaharap ka. hindi yung rebulto bro ha. Babasahin ko ulit yung CCC Nakaharap 2132. ka sa images Ay, teka, babasahin ko bro. Ayan. Yung aming Ipit na si CCC, Jando. yung aming Ipit ka CCC, na dyan. wait lang. Babasahin ko muna bro yung aming CCC kasi nagmamarunong ka sa katekismo eh. Magmamarunong ka, bubukingin kita. CCC 2132. Ito yung sabi. Maganda to. Ito sabi religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under the distinctive aspect, teka, nagbabasa pa ako bro, but under the distinctive aspect as images leading us unto God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. Ibig sabihin, yung sinasamba hindi yung larawan, kundi yung inilalarawan. Ang inilalarawan ng imahe ng Santo Kristong nakapako sa krus ay yung Kristong ipinako sa krus noon. Mo kanina, di ba, kapag doon, iniisip mo na si Kristo mismo ang kaharap nito. Hindi bro. Kapag ito binagbatayan ko bro, yung aming CCC 2132, babasahin ko ulit ha. Ito makinig ka. Hindi mo pwedeng putol-putulin ang aral namin kasi kung titirahin mo kami, dapat sa aral namin, hindi sa akala mo. Kasi yung akala mo hindi yan ang aral namin eh. Ang aral namin yun ang tirahin mo. Ito yung nasa aral namin, basahin ko ulit. Sabi ganito, religious worship is not directed to images in themselves. So hindi yung rebulto mismo ang wini-worship, ha? Considered as mere things, but under their distinctive aspect as images leading us unto God incarnate.
the movement, ito yung yung pagharap, the movement toward the image, yung pagharap sa imahe, does not terminate in it as image. So, ibig sabihin, yung pagharap sa imahe, but tends toward that whose image it is. Ang sinasamba, yung inilalarawan ng imahe at hindi yung imahe mismo. Yan ang aming opisyal na turo, kaya yan ang gibain mo. Saan mababasa? Sa Biblia? Ganyang paliwanag. Nasa Hebreo, bro. Hindi ba nasa Hebreo 9:5 na ang rebulto ng kerubin ay nagpapatunay ng presensya ng Panginoon? Hindi ba nasa Biblia yan? Basahin ko muna ha. Hebreo. Position ba o hindi? Ito. Hebreo. Sagutin mo. Ito nga, binabasa ko nga bro. Hebreo 9. Sabi mo kasi, Position ba o hindi? hindi namin sinisimba bilang Diyos, bro. Ano naman? Hindi namin sinisimba bilang Diyos. Sinabi na nga sa aming sisisi. Bro, sinasabi bro, wag kang bastos. MCGI ka pa naman. Kilalang MCGI sa pagiging bastos. Wag mo ipahalata. Eto bro, nasa aming CCC 2132, ang sinasabi doon, the honor paid to the sacred images is a respectful veneration. Paggalang lang ba, gaya ng paggalang ng mga Israelita sa imahe ng kerubin, is a respectful veneration, but not the adoration due to God alone. Ganyan yung turing ng mga Israelita sa rebulto ng kerubin. They respect it, but did not treat it as God. Ganon ang turo sa Katoliko. Gets mo? Ang tanong, pinonsisyon ba ng mga nasa Hebreo yun? Okay. Pinonsisyon bro. Pinonsisyon bro. Pinaluhod ba? Niluhuran bro. Nakatira pa nga sa harap eh. Hindi mo nabasa yon? Hindi mo nabasa? Basahin ko position ha. Pinonsisyon nila yun ha. Basahin ko, pinonsisyon nila. Ito. Yun ay nasa Josue. Ang gagamitin kong version kasi ang term position, yun ang babasahin ko. Ang gagamitin kong Biblia, the Living Bible. The Living Bible para talagang mabasa yung term position. The Living Bible, Joshua chapter 6 verses 6 to 9. Itong sinasabi. So Joshua summoned the priest and gave them their instructions. The armed men would lead the procession, followed by 7 priests blowing continually on their trumpets. Behind them would come the priest carrying the ark, followed by a rear guard. So napakaliwanag, pinosisyon nila yung imahe ng kerubin. Pinosisyon yan. Tanong, nabasa ba na posisyon? Nabasa. Niluhuran ba? Nagpatira pa nga yung buong Israelita sa sa harap ng kerubin eh. Okay ka na dan? Kung mabasa ko, na si Juan, lumuhod mismo sa isang anghel at pinagbawalan siya. Bro, mali ka bro. Out of context ang paggamit mo kasi ang pinag-uusapan natin rebulto. Hindi naman rebulto yung niluhuran ni Apostol Juan. Ano ka ba? Bro, be mindful. Kung anong pinag-uusapan, mag-focus ka doon. Huwag kang talon na parang palakang pula ang puwet. Okay? Mag-focus ka. Ang topic natin, rebulto. Yun ang topic. Go. Sige, go. Hindi, wala na. Ubos na kaalaman. Ubos na karunungan. Go ahead na. Wala na. Hello. Sige, go. Nang mute eh.
Nagmumute ako, bro. Very simple lang ang answer, bro. Kasi sinasabayan mo ko. Hindi ko maipaliwanag ng tama ang aking sagot kung i-mute mo. Kung hindi ko i-mute kasi sinasabayan mo ko, hindi tayo magkarinigan eh. 'Di ba? Tinatanggal ko yung headset ko para hindi kita marinig na nagbubulyaw diyan sa headset ko at sumasagot ako. Ganun. Para maliwanag ang usapan, wag mo akong sabayan. Sabi nga ni Soriano sa isang INC minister, 'di ba? Napakabastos mo, wag mo akong sabayan. Kaya wag mo akong sabayan, bro, pa hindi ka bastos. Sige, go. Sige na, go na. Hello. Ano yon? Doon nga tayo sa sa kerubin na totoo eh. Ay, hindi, bro. Hindi yan ang pinagawa kay Moises, bro. Ang una nating topic, premise mo, Yuri Bulto. Bago ka tumalon sa ibang issue, isettle muna natin itong unang issue. Hindi pa tayo tapos dito eh. Ano, okay ka na ba doon sa mga sagot ko? Dahil tayo lilipat na naman ulit sa sa hindi Bulto. Hindi na, ipag-usap ako. Hindi naman ako nakipagtalo. Na, pinagalitan na. Kayo kasi mga MCGI, pinagbawalan kayo ni Daniel Rason magkipagdebate, uhaw pa rin kayo sa debate. Pinagbawalan na nga kayo, magkipagdebate pa rin kayo. Bro, dyan to. MCGI siya na kay Ili, hindi siya kasali daw kay bro Rason. Traidor siya, nag-traidor. Ay, mali na. Hindi na siya connected kasi si Daniel Rason ang successor ni Eli Soriano. Sabi niya, iniba daw aral. Maging sa panahon ni Eli Soriano, sabi ni Eli Soriano, walang makikipagdebate. Siya lang. Kaya nga walang iba nagkipagdebate sa side ng MCGI, Eli Soriano lang. Iba nagkipagdebate sa akin ito. Alam mo yung profile niya? Dating MCGI curse. Ay Eli Soriano yan naloko dati. Yun na nga, kahit sabihin natin dati, kung siya ay nananatili sa panahon ni Eli Soriano, sabihin na nanaginip na lang ang taong ito, si Eli Soriano mismo hindi nagbigay ng authority kahit sino na magkipagdebate. Ba't nakikipagdebate ito? Sino nag-authorize dito na magkipagdebate sa akin? Sabi niya bro, naghihintay lang na alisin siya ng MCGI para lipat doon sa Patrick. Nako, kung ako pa sa kanya, umalis na siya dyan. Kasi kung hindi siya nagpapasakop kay Daniel Rason, umalis na lang siya. Si Daniel Rason ang may hawak ng buong MCGI, ng buong pamilya ng MCGI. Kung hindi siya nagpapa-under doon, di umalis na lang siya. Hindi yung hintayin pang alisin. Hindi na siya in-connected eh. Sabi niya bro, kailan daw ang kumpisal? Sabi sa akin, kailan daw ang kumpisal? Kailan, Kumpisal sa pare. Kailan ng kumpisal? Depende yan sa simbahan bro na mag-handle ng kumpisal. At saka sa kumpisal, dapat honest ka. Kasi dyan masusubok ng Panginoon ng humility mo kung talagang honest ka ba talaga. Kasi pagdating sa kumpisal kasi, may mga tao nagtatago ng kanilang kasalanan. So dishonest yun. Ikaw mismo aware ka doon na hindi mo sinasabi ito, so nagiging dishonest ka. Kaya sa kumpisal, doon masusubok ang humility ng tao kung talaga bang naniniwala o hindi. Sabi pa niya sa akin bro na umiiyak doon sa bigla tapos napa-sign of the cross na siya. Ewan ko na lang kasi meron akong kaibigan kasi teacher ng MCGI nang tumalon doon sa naligo ng dagat, tumalon doon sa gilid ng bangin para malaglag sa dagat, nag-sign of the cross muna bago tumalon. A few moments later. Hello, Brad. Hello. Nawala eh. O talaga nawala ka kanina. Pinagalitan kasi ako. Ha? Pinagalitan kasi. Yun na nga. Huwag mo na lang ipilit. Nagalitan ka na eh. Tanong nga ako.
Pinagalitan ako, kala ano. Anong tanong mo, bro? Bakit naman? Magalit. May mga references ka ba dyan? Ano? Yung katulad ng binasa mo kanina. Sisisi lang namin yung bro. Kung binasa ko kanina. Meron ka nun? Meron kang kopya mo na no? Sa Search mo lang sa online, bro. Meron naman sa online, bro. yan, mga ganon. Meron sa online, bro. Sisisi, search mo lang. Eh ano bang talata yun? Yung kaninang binasa mo yung karubin ko yun, ano? Nasa Hebreo. Ay, yung ano, yung ang cherubim ay nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos. Anong ano yun? Hebreo 9:5, bro. 9 hanggang 5. Yan. Ano? Sinusubukan ko na rin bumalik sa ano yun. Yung kaso, hindi ko pa alam yung doktrina. Mukhang maaba-abang pag-aaral. SDA ka dati, brad, no? Oo. Ayun pala, no? Yung mga atake ng mga SDA sa Katolik, lahat yung kabisado ko, lahat yun. Ano yun? Bali lahat ng mga protestante, ganun lang rin ata. Kung ano rin mga atake ng SDA sa ano. Ano nga? Ganun rin. Yung ko nga nalaman, bumalik ako sa Katoliko kasi mali pala yung ano, parang nagkasala ako ng ano, namamaratang ako ng mali. Bibintang ng kasinungalingan, kaya tinigil ko na yung pagbibintang ng kasinungalingan sa Katoliko. Ano ka po? Ayos pala, no? Wala ako, gano'n na rin ako. Minsan napapatunod ko si Father Darwin. Sinusuri ko pala na. Ako rin dati, mga taon 2005 to 2009, lagi akong sumusubaybay sa ang dating daan. Kaya nga kabisado ko ngayon paano sila magturo, paano sila magsalita, paano sila mag-explain ng mga talata. Kabisado ko yun kasi dati ako nanonood ng dating daan at kamuntik na akong malipat. Buti na lang nakita ko yung yung paraan ng pagtuturo. Dahil hindi ko nakita yon, malamang dating daan siguro ako pag alis ko sa sa Badista. Pero ngayon, bala kong bumalik ulit sa ako. Ha? Babalik ka sa Katoliko, simple lang yun. Lapit ka doon sa parish priest dyan sa lugar niyo. Magtanong ka kung anong proseso ng pagbabalik sa Katoliko para siya magbigay ng process sa iyo. Kasi, pero naano naman ako dyan, nabinyagan ako sa kumpisal lang, bro. Pinakauna, kumpisal. Kumpisal na iniwanan mo yung iglesia dahil lumipat ka sa iba. Walang rebaptism sa Katolik. Yung baptism sa amin, nabautismuhan ka na, yun na yun. Pag ikay nagbalik, hindi na mawawala. Hindi na mawawala yan. Pagbalik mo, kumpisal na lang na, sorry, once upon a time, natalikuran ko kayo. Yun. Ay, gano'n. Saan mababasa yun na dapat sa tao? 1:20:23, bro. 1:20:23. 2023. Sabi sa 1:20:23, ganito. Kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos.
At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Iba ito sa Mateo 6:14 hanggang 15. Sa Mateo 6:14 hanggang 15, kapag sa'yo nagkasala, hindi mo pinatawad, pati ikaw damay, hindi ka rin patatawarin. Kaya kailangan patawarin mo. Ito, authority. Kasi kung ayaw nilang patawarin, hindi mapapatawad yung taong ayaw nilang patawarin. Hindi damay yung inutusan. Ayun, yung pala yun. Yung sa yung walang kabuluhang paulit ng panlalaki. Yung walang kabuluhang paulit-ulit, yun ay dasal ng mga hintil. Hindi dasal ng Kristiyano yon. Tsaka ito yung pinagtataka ko, sa Biblia may sinasabi, huwag kayong makipag iwasan ninyo ang mga walang kabuluhang pakikipagdebate. May ikalawang Timoteo 2:23, iwasan ninyo ang walang kabuluhang pakikipagdebate. Sabi na nga dating daan, ang walang kabuluhan daw sa Mateo 6:7, yung paulit-ulit na pananalangin ng paulit-ulit, yun daw ang walang kabuluhan doon, yung paulit-ulit mismo ang walang kabuluhan. Ba't sa 2 Timoteo 2:23 biglang nagbago ang paliwanag? Ang sabi, iwasan ninyo ang walang kabuluhang pakikipagdebate. Kaso MCGI buhay sa debate. Sabi nila, hindi naman lahat ng debate pinagbabawal ganun din. Ganun din. Si Larry Silva, bro. Si Larry Silva ng MCJ, nagipagsubukan sa akin sa walang kabuluhang ulit-ulit. Binasahan ko ng buong chapter ng awit 146. Talagang paulit-ulit. Tinanong ko siya, Bro Larry, paulit-ulit ba o hindi? Hindi na nakasagot si Bro Larry. Yung sa awit, yung panalangin sa awit. Awit 146, ang dating Biblia, paulit-ulit talaga yon, buong chapter. Kaya pwede pala talaga. Huwag lang yung bigyan mo ako ng kotse, ganyan. Yung paulit-ulit, wala kakuhan. Ang alam ko na pinakamagandang dasal, bro, yung hindi ka lang hingi ng hingi, kundi sabihin mo, Lord, ang kalooban mo ang dapat masunod. Ano ba ang kalooban mo para sa akin? Ano ba ang will mo para sa akin? Ano ba gusto mong gawin ko? Ikaw na ang bahala, Lord. Ganon. Hingi ng Lord, hingi ako ng kotse, hingi ako ng puro ka na lang hingi, tapos di ka naman nagiging masunurin sa kanya, nakakaya yun. Mas maganda na Lord, ikaw bahala, Lord, anong gusto mong gawin ko? Ikaw mag-lead ng path ko, ikaw na bahala doon. Ganon. Yun ang pinakamagandang dasal, yung bibigyan mo siya ng authority na baguhin ka. Yung Brad, yung sign of the cross. Kasi may references ako dito na yung sign of the cross pala, weapon pala kay Satanas. Yung sign of the cross naman sa amin, yun ang aming parang pagmamalaki sa krus ni Kristo. Yun namin paraan. Di ba si Kristo doon sa krus, ba't pa daw ipagmamalaki? Ginawa nga ni Apostol Pablo yun, Galatia 6:14. Ilayo nyo lahat ng mga pagmamalaki sa akin maliban sa pagmamalaki sa krus ng ating Panginoon. Saan ba yung basahin ko, Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Kung sa English ito, basahin sa English, sabi, as for me, however, I will boast only the cross of our Lord Jesus Christ. I will boast only the cross of our Lord Jesus Christ. Pinagmamalaki nga ni Apostol Pablo ang krus ni Kristo At saka yung mga kumakalaban doon, Filipos 3:9, mga kumakalaban doon, mga pasaway, kaaway ng krus ni Kristo yan. Filipos 3:8 ba yun? 3:9, nakalimutan ko ng talata yun Teka, tingnan ko lang sa Yeah, Brad. Kaaway ng cross. Search ko lang dito sa natin. Sa ating Biblia. Kaaway ng cross. Kaaway ng... Kaya mapag-aral ng simbahan
Kaaway ng krus, yun ay nasa Filipos 3:18 pala bro. Sabi ganito, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Yung mga pasaway kaaway ng krus ni Kristo yun. No. Nabasa mo? Kaya ano ko sa'yo, bro. Nabasa mo bro? Kaya mga galit. Oh. Mga galit sa Kristo. Sa krus. Oh. Para mga ganun rin ang mga protestante. Oh, tsaka pag-adya mo sa aming mga kaaway, ang mga exorcist bro, pag yan nagpalayas ng demonyo, gumagamit yan ng blessed crucifix. Bale, ano yun, bro? Yun ang ginagamit ng mga exorcist para palayasin kasi isa sa mga symptoms ng demonic possession yung aversion of sacred items. Ayaw nila ng mga sagrado. Dito sa aming office, pag may dinala rito na confirmed demonic possessed, yung rosaryo pinuputol nila kasi mainit. Talagang yung cross tinatapon nila kasi mainit. Based yan sa experience ko kasi dati akong deliverance minister para Darwin exorcist. Kaya lagi namin nararanasan yung ganyan. Mainit yung holy water, mainit yung holy oil, mainit yung yung crucifix, mainit yung rosaryo. Kaya ayaw nila. Walang demonic possessed na nahahawak ng rosary, bro. Kahit yung mga cross, gano'n, yung mga O basta, lalo na kung blessed ng exorcist, meron kasing prayer na ginagamit pag yan binless sa sacred na images, yung intention ng prayer na gagamit doon. Kaya pag exorcism prayer ang ginamit na blessing sa crucifix, intention siya for exorcism o pampalayas ng demonyo. Kaya lahat ng confirmed demonic possessed dinala dito sa office, ayaw nila yung cross. Pag yan nasagad sa katawan nila, sisigaw ng malakas, mainit. Ayaw talagang Eto, patunayan na talagang si Diyos no? Ha? Ano yan, bro? Yung public na ako. Ang bilang patunay, bro, ng Iglesia Katolika ay... Ganyan pa lang, mapapatunayan na talaga sa Diyos. Ay, hindi, bro. Hindi ganyan, bro. Hindi yan ang batayan. Ang batayan, bro, yung founder. Ang founder, ang reason kaya ako nalipat sa Katoliko. Founder ang reason. Founder ang batayan, bro. Walang ibang batayan. Founder lang. Wala nang ibang reason. Bakit? Si Constantine ba? Hindi. Si Jesus Christ. Search mo dyan sa Google mo. Sinong founder ng Roman Catholic Church? Ha? Si Constantine ba ang founder? Hindi. Hindi pa pinapanganak si Emperor Constantine. May Catholic Church na. Oh. Actually, bago na-convert si Emperor Constantine sa Kristyanismo, naging member muna yung nanay niyang si Saint Helena. Saint Helena, siyang unang naging member bago si Constantine na member kasi na-member si Constantine, nasa deathbed na siya, naghihingalo na. Doon siya nagpa-convert. So hindi siya yung founder kasi na-convert lang siya na-convert. Nagpa-convert lang rin pala siya. Na-convert na siya kaya hindi totoo yung sinasabi founder daw. Si Ignatius daw ang founder. Si Ignatius hindi naman. Si Ignatius is the third bishop of Antioch. Dahil siya yung third, may second, may first. So kung isi-search mo yung list of bishops of Antioch, nangunguna
si Apostol Pedro. Sumunod si Saint Evodius. Saka na si Saint Ignatius. Nga pala, Brad. Bro, saan mababasa yung Iglesia Katolika sa Biblia? Iglesia Katolika, nasa Biblia yan na ano bro, na Richard Baxter bro. Richard Baxter, the Fire Priest in the New Testament by Richard Baxter, nandoon yan. Catholic Church. Ano bang pinagkaiba no, bro, nung Iglesia ng Diyos na gawa 2028 tsaka ng Iglesia Katolika? Yun din ba yun? Yun din yun bro. Kasi yung Iglesia ng Diyos, di ba nakarating sa Antioquia yon? Nakarating sa Antioquia. Gawaon 76 sa unang pagkakataon, pinangalan ng Kristiyano yung mga mananampalataya. Kung i-search mo sa kasaysayan kung sino ang nagbigay ng pangalan na Kristiyano, ang lalabas si Saint Evodius. Siya yung lalabas. Pagkatapos si Saint Evodius, sumunod si Saint Ignatius. Sabi ni Saint Ignatius na sa kanyang letter to Smyrna ay Catholic Church. Wherever the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be. So where Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Siya yung unang nag-imbento ng terminong Catholic Church. Bale, kaya ang naging, kasi, nag-anak na no? Ha? Kaya naging Catholic Church kasi universal. Na kasi. Hindi. Ang pangalan na Catholic Church, kinuha yon sa meaning na kataholos o universal. Pero yung iglesia mismo nandyan na bago pa siya pinangalan ng Katoliko. Yon. At minsan, meron akong video dito, sinabi ni Eli Soriano, hindi ko kilala kung sino nagtayo ng Iglesia Katolika kasi hindi pa ako taon yan 2,000 years ago. Alam mo yun bro, yung video na yun? Alam mo yun? 2,000 years ago. Way back 2,000 years ago, first century. And si Kristo? Ha? Ano yan bro? Putol-putol. Ito yung founder. Yung founder ng Catholic Church, walang iba si Kristo. Kaya nga kami lang yung malakas ng loob magtanong, kung hindi si Kristo ang founder ng Catholic Church, sino? Kami lang yung may lakas lakas ng loob magtanong ng ganyan. Hindi yan matanong ng ibang sekta sa amin. Kaya Kaya nga nung si Soriano, tinanong si Soriano niya ni Melvin Campos, ang sabi ni Soriano, hindi ko kilala kung sino nang tayo ng Iglesia Katolika kasi hindi pa ako tao noon 2,000 years ago. Kaya kung titingnan mo sa history, way back 2,000 years ago, isa lang ang Christian Church. Isa lang. Nagkaroon lang ng kumbaga kaya dumami paano mga nag-protest si Martin Luther. Si Martin Luther, doon sa kanya nagsimula yung Protestantism, kaya nga siya yung father of Protestantism. Ayun pala yun. So, kung babalik tayo sa umpisa, isa lang talaga ang Christian Church, yung Catholic. Isa lang siya. Diba? Isa lang siya. Dating sa 1054, nagkaroon ng split. Kaya lang Catholic Church ang talaga, wala nang iba. Kaya nga yung mga lugar doon sa Jerusalem, kung saan nangyari kaganapan sa Bible, kung pupuntahin mo yon, Katoliko talaga may-ari. Kahit yung mga labi ng mga apostol, sa Katoliko talaga nilibing Tingnan mo, yung mga leader ng mga relihiyon, pag sila namatay, maglilibing sa kanila yung kanilang miyembro. Nung namatay si Soriano, sino naglibing sa kanya? Miyembro pa rin niya sa MCGI. Namatay si Felix Manalo, sino naglibing sa kanya? Miyembro pa rin niya sa INC. Yung mga apostol, nung namatay, sino naglibing sa kanila? Yung kanilang miyembro rin.
Yan, bro. Walang iba maglilibing doon, Katoliko. Lahat na kanilang labi nasa simbahan Katoliko nakalibing. Oh. I-search mo bro Balik mo talaga ako. i-search mo bro kung saan nakalibing yung mga apostol. Ang sagot lahat pagmamayari ng Katoliko. Either Greek Orthodox o Roman Catholic Church, pareho lang yun, isang iglesia lang yun. Na rin yung bro eh. May si Catholic. Ha? Bro, baka pwede. Ano? Babalik na ako eh. Turuan mo ako ng mga argumento. Ay, willing ako magturo, bro. Para sa ng doktrina. Basta papaturo lang. Kaya nga yung MCGI sa akin kapag sinabi, wag mong sabihin kasi na MCGI ako, baka matakot. Ay, gustong gusto ko MCGI kalabanin. Kabisado ko yung pagtuturo nila eh. Oh, kabisado. Bale, ang kumpisal muna bro. Kumpisal, ganun. Kumpisal muna yung una. Tapos ng kumpisal, yun na, mamuhay ka na ng sa kabanalan. Hello bro. Oh. Umas kabanalan. Wag mo tinan yung mga abusado. Yung mga abusado, brating ng araw pag-uko, mananagot lahat ng mga yun. Ano talaga mga abusado? Naging sa apostol nga, may Judas eh. Ito merong tuwing kailan ba merong bro, kumpisal? Ha? Ano yan bro? Tuwing kailan merong kumpisal? Sa amin dito. Tuwing kailan merong kumpisal? Weekly yan bro, weekly. Maliban na lang kung nasa bukid-bukid ka. Once a month yata. Pero dito sa amin, sa Office of Exorcism, tuwing Webes hanggang Linggo talaga ang kumpisal. Sa parokya naman, tuwing Miyerkules ng hapon. Si Father Darwin lagi. Hindi, meron siyang ibang mga kasamang pare dito kasi hindi niya kaya siya lang mag-isa. Dami ba naman tao, 500. Lahat yan magkukumpisal. Paano matulog sa lugar ninyo? Di ba meron mga laganap rin ng iglesia ni mga yan? Sa amin, hindi siya gaanong malakas. Hindi siya gaanong malakas dito. Simula nung natalo siya sa debate si Ramil Parba. Hindi na siya gaanong malakas. Yung pala. Oh. Bale, Sunday meron kaya yan bro? Nakumpisal? Sa simbahan, tanong ko bro, kailan nakumpisal dyan? Itanong mo dyan sa bahay nyo kung kailan ang kumpisal dyan, ang kanilang schedule ng kumpisal. Para na rin? Oh. Wala eh. Unang Bro, pag nagbalik ka sa Katoliko, yung mga turo na atake ng MCGI sa Katoliko, pag-aralan mo 'yon. Para malaman mo yung kanilang sinasabi puro bibinta ng kasinungalingan, malalaman mo 'yon. Bro. Sige bro, kain muna ako. Sige bro, salamat. Ayan po ang aming conversation nitong MCGI member na napapakilala sa tawag na worthless science man, no? So, kung sakali ito magipagtalakayan sa inyo, isenyo ang video link na ito sa kanya para wala na siyang lusot. Kunwari pa kasi, di ba? So, ito lang po ang aking presentation ngayong araw na ito. Kaya, thank you po sa inyo at mamayang gabi. Punto por punto po tayo. Maraming salamat po.